Mga katambay, kamusta po muli? Nagbabalik na naman po ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong si Representative Toby Chanco at si Ted Pailon, si Ted Pailon at ang ating Vice President, mga kabayan. Dito po sa systematic at talagang grabing ginawa nila na mahigit 3 taong korupsyon. Pero hanggang ngayon, mukhang nagsasabwatan pa raw po sila. At hirap na hirap pa uwiin si Saldico. Mukhang si Saldico po ay planado po na siya po ang magsasalba sa kanilang lahat. Umano, mga kabayan. At may banat din po rito si Manong Ted Pailon. Napakalalaki po. Ubod ng laki ang mga pinagnanakaw daw po ng mga taong ito. Pero hanggang ngayon ay wala po nagsasampa ng kaso sa kanila. At wala po mga freeze order para po ang kanilang kayamanan ay ma-freeze. Bakit nga kaya? Pero may sagot naman po ang ating Vice President sa lahat. Ang Vice President po ay alam niya po ang systematic na ginagawa po ng administrasyon ngayon. Lalo-lalo po ang mga demonyo at nagpakasama na ng mga politiko dahil sa pera at kapangyarihan umano. Umpisahan po natin dito kay Representative Toby Tiangco. Ito po, pakinggan po natin, mga kabayan. Wow. Pati ako, personally, pag hindi pa mapauwi si Saldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Saldico na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Hindi ko talaga maintindihan. Di ba makikita mo naman pag pursigido ang gobyerno eh? Di ba? Makikita mo pag pursigido eh. Let's compare, no? There were previous cases before na makikita mo kahit wala pang kaso, wala pang warrant, pursigido yung gobyerno na pauwiin kung sino man yon. Di ba? Oh, pero dito, meron ba sa gobyernong pursigidong... So you feel they're passive? Yes. They're passive? Yes. The Marcos administration is passive? No, especially the DFA. Tsaka tayo magsisisihan, kasi hindi mo kailangan... I mean, anong gagawin natin and how will you appease people? Ang isipin ng tao, kaya nyo hindi kinancel, binigyan nyo siya ng pagkakataon na makakuha ng pasaporte sa ibang bansa. And is that a possibility in Portugal? Yes, it's a possibility, di ba? There are countries na walang extradition eh. Ngayon, bakit ko ito sinasabi as early as now, no? Kasi ayoko umabot doon sa punto na wala na tayong magawa, tapos tatanggapin na lang yung galit ng tao. But this question, na ang sinabi po ng ICI, ang kanilang recommendation to file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman, Yes. Were you satisfied with that? Okay, Or sa palagay niyo ho ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Saldico, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. So, hindi ako comment doon, no? Yung kay Saldico, sa tingin ko talagang dapat, marami siyang sasagutin, no? Pero ako, meron akong parang time limit, di ba? Na sa tingin ko, yung gobyerno dapat mapauwi nila si Saldico before the end of the year. Yun ang tingin ko. Pag hindi nila mapauwi, sa tingin ko magagalit yung tao at mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because... mabubuo ang isip ng tao na? I mean, pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si Saldico dahil magtututuro yan. So, pag hindi nila napauwi si Saldico by December, talagang maniniwala na yung tao dun sa bagay na yun. Diba? That's why I've been pushing DFA. Diba? Hold on, sir. And what about you? Would you believe that as well kung hindi pa po mapauwi si Saldico by the end of the year? Hindi, yun. Pati ako personally, pag hindi pa mapauwi si Saldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Saldico na gumagalaw para hindi siya pauwi. Yan, tama. May gumagalaw po para hindi siya pauwiin. At syempre, para po makakuha na po siya ng asylum. Hindi po ba? Makakuha ng ibang pasaporte. Kasi karamihan po ng mga politiko ngayon magnanakaw ay may mga pasaporte na po yan. Hindi lang po ang Pilipinas. Tama po ang sinasabi ni Congressman Toby
tiyang ko mga tambay. Isunod po natin si Manong Ted. Nakita niyo po, systematic po ang sabwatan na ginawa po nila. At kailangan lang po kay Saldico at si Saldico lang po ang idiin, mga kababayan, sa napakatindi at napakalaking korupsyon na ginawa nila umano. Ito po, gaano po kalaki ang kinurap? Mga kababayan, pakinggan po natin si Manong Ted Pailon kung gaano po kalaki ang kinurap. Kasi mismong bahay ni Saldico ay puro pera daw po. At ang tanong natin, sino-sino kaya nagpartihan? Hindi po ba? Pakinggan po natin si Manong Ted Pailon. Ang sinasabi, 22 bilyong piso sa kwentada ang na-deliver daw kay Saldico. Baby girl, nabasa mo ba yun? Naman, kahapon may inilabas nga pong report. Galing din po ito, kasama to sa interim report ng ICI. Okay. Sila sabi na tinatayang nasa 22 billion pesos po na cash ang ibinuhos daw ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. At nakalagay sa mga maleta. Okay. Yun ang sinasabi. Gusto nyo bang malaman kung kailan ito nagsimula? Ang sabi po sa interim report ng ICI, ilang ulit nga daw pong nagkaroon ng cash delivery sa penthouse at maging sa bahay ni Zaldico sa Pasig mula 2022 hanggang 2025. Stop! Okay, Ted. 22 billion? Cash? Yes, Ted. Sandali lang, ha? Sinolo niya ba yun? Bakit pareho As tayo in, ng utak? sinolo ba lang yun ni Zaldico? Sabi ko kanina nung narinig ko yung balita dito. Sabi ko, Wala bang... wala kasama? Walang kahati? Walang boss? Sa kanya lang yun? Parang sa utak ko, para kung totoo to, kung kumamal ka ng ganyang kalaki, mag-isa ka lang, hindi ka na Ano tayo. ba yan? Ang tatakaw All by nyo. myself? Kasi kung tayong dalawa to, sasama kita. Di ba? Ride or die tayong dalawa dito, Chong. Pedikits Naku, tayo, mag-iisa, men. pedikits tayo, men. Dalawa tayo dito. Oo. Kaya lang di tayo mambabatas eh. Hindi tayo proponent, ha? Hindi tayo 22 billion? Solo lang sa kanya yon? All by yourself? Pero sandali lang. Ito ang tanong dito, ha? Ngayon pa lang po. Bakit? Sino ba ang actual na tumanggap ng pera? Naku, magandang tanong yan. Yan. Oo. Oo. Dito po sa interim report, mga kapatid, Merong ng go-between? ICI, may Paul Estrada na nabanggit. Si Paul para si Peng. Sino si Peng? Sino taga Bulacan? Okay, oo nga. Ang dami na kasi mga characters. Okay, anyway, si Paul sige. Estrada ang tumanggap. Pero ito, dito ka. Doon kasi sa PDAF walang acknowledgement receipt. Ano kaya di ba? amoy ng pera kapag 22 billion na nando sa bahay mo? Oo. Tsaka Ano direct, 22 billion yung naharap ng dami ng pera, Ito pang matindi, partner. Napatotohanan din sa interim report sinasabi. Di kayo naka-face mask ka na noon, ano? Hindi pa. Di ba mamasangsang na yung amoy noon ng Hindi. 22 billion? Hello, hindi. Gusto nila yung Kasi amoy na yun. malulutong to na tagi-1,000 galing sa bangko ito. Hindi ito yung galing sa Sino may palengke. Sino may sabi sa'yo? Nakita mo ba? Hindi naman. Feeling ko lang. Sige, okay. Oo. Ah. Napatotohanan na dito sa interim report ang sinasabi. Totoo daw na isa daw sa mga bahay ni Zaldico ang pinaglalagyan lang ng pera. Yun ang sabi. Kasama yun dito. Kasi nga kahit vault ng bangko, hindi kakasya yung 22 billion, di ba? Oo. Nasa Sabihin mo, maleta, itong delivery- may bahay, puro maleta. Pitong Maleta van daw ng nag-ahatid. pera. Yung maletang pera. At ang pinakahuling hatid, Oo. ngayong taon, Okay. 1.75 billion. Ako lang naman yung tataka, girl, no? Ang pinakamalaki, nung 2024, 10.5 billion. Ako lang naman yung nagtataka, no? Sa ganyan mga usapin na pumutok itong iskandalong ito. Oo, ano? Talagang walang nag-apply ng search warrant, ano? Kabad trip eh. Ano ba? Ikaw naman. Para kang bago ng bago. Nagulat ka nga kahapon eh. Wala pang, hindi pa naka-freeze, di ba? Okay. Hindi Anyway, kasama yung mga eroplano. Tamang oras. Ang sinasabi, Nakita niya, no? Wala man lang nag-apply ng warrant, mga tambay. Wala man lang agad nag-freeze order sa mga tao na ito. Bakit kaya? Nakapagtataka, mga kabayan, ano? Gakita niyo po yung sabuatan. Kaya nga marami pong magpapatotoo eh. Hindi lang po si Master Sergeant Gutesa. Nandiyan pa si Paul
Estrada. At marami pa po yan. Marami pa po magpapatotoo. Pero sasagutin po ng Vice President yan eh. Yung systematic po yan. May sagot po ang Vice President yan. Alam niya po yan, yung ginagawa po yan, di ba? Dahil sila po magtatay ang nagbunyag po ng malawakang korupsyon. Kaya nga po tinawag po nila yan eh. Una-una, korap. Ang dating Pangulong Duterte, ano po tawag sa mga tao na yan? Di ba? Rotten, pinakabulok, pinakakorap na institusyon, yung House of Representatives at Senado. At ganun din po ang ginawa ng ating Vice President. Di ba? Ano sabi niya? Mr. President, korap na ang gobyerno mo. 2 tao lang ang kumukontrol ng pera ng taong bayan sa House of Representatives. Si Tambaluslos at si Saldico. Yan ang ayon sa Vice President. Di po ba? Kaya lang hindi po pinansin ng Pangulo yan. Bakit? Paano naman si Eddie? Si Eddie ako. At si Patty. Pati siya. Pati siya. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Di ba? Si Eddie at si Patty. Mga kabayan. Ito po ang sagot ng ating Vice President sa mga tao na yan, mga kabayan. Kung ano po ang plano at ginagawa nila sa ating bansa. Ito po ang Vice President. Dalawa talaga ang Alam niyo kung paano, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives? Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Alam niyo kung Nakita niyo po ang mga pamamaraan nila. Napaghati-hatian na po nila ang 2022, 2023, 2024, 2025 na mga ninakaw nila sa taong bayan. At syempre, planado na naman po nila na paghati-hatian na naman ang nanakawin nila umano sa 2026, mga kababayan, ayon sa Vice President. At syempre, yung plano po nila para sa 2028, kung matutuloy pa ang halalan sa 2028 at baka naman hindi na dumating ang 2028, ay mapalitan na sila umano. Kaya po sa nangyayaring ito, mga tambay, ay wala po talaga tayong aasahan na investigasyon na mananagot po ang tunay at mga ulo, mga leader, mga utak ng systematic na korupsyon. 22 billion? Grabe, no? Napakaraming pera. 'Di ba? Sabi nga ni Marine Sergeant Gutesa, ang 1 milyon, 1 kilo. Ilang tonelada po 'yun, ano? Yung 22 billion. Yung 1 kilo, 1 milyon ng 1 kilo. Gaano karami 1 billion? Gaano karami timbang nun? 'Di ba? Tonelada 'yon. Napakabigat nun. Yung pera na 'yon. 'Di ba? At napakabango naman daw po ng pera kasi galing daw po sa mga bagong pera daw po yung galing sa bangko. Hindi naman daw po galing sa palengke. Kaya nga pati ito si Toby Tiangco, nagtataka rin siya. Bakit hindi mapauwi si Zaldico? Bakit pinagtatagal pauwiin? Bakit? Kasi nakaplano na kailangan makakuha muna ito ng bagong pasaporte sa ibang bansa. Katulad po sa Portugal. Di ba? Nasa Portugal po kasi. At doon po ay tumatanggap po sila
ng katulad ni Saldico na may issue na isang damukal na korupsyon sa ating bansa ay kaya nilang tanggapin. Kaya nilang i-adapt. Kaya nilang proteksyonan. Hindi ba? Nangyayari po kasi yan eh. Katulad po yung leader po ng CPP-NPA. Di ba? Si Joma Sison. Di ba si Joma Sison? Terorista. Pero may bansang tumanggap. Buhay hari pa nga eh. Saan? Sa Netherlands. Di ba? Nanahan doon din po ang dating Pangulong Duterte. Tumatanggap po sila. Kahit po masamang tao ka. Umano. At nagiging buhay hari ka pa sa kanila. Kahit isang damukal ang ginawa mo sa Pilipinas. Nakawalang hiyaan. Kaya ito si Saldico ay ganun din po yata ang plano ayon po kay Congressman Toby Tiangco. Para po hindi na makauwi si Saldico. At lusot na silang lahat. Bakit? Ang tinuturo lang po nilang ugat at utak ng malawa ang korupsyon, systematic, ay ang pinaka nai-stop na po sila Ini-stop na po nila kay Saldico. Real talk. Ayaw na po nilang idamay o idawit kahit po ang ICI. Ayaw na po nilang dagdagan o sinasabing tumaas pa. Tumaas pa kay Saldico ang magiging sangkot. Hindi po ba? Bakit hindi po masangkot si Tambi o tinatawag na Tambaluslos? At ang Commander-in-Chief na may accountability. Kaya nga sinasabi ni Ted Filon, saka nung kanyang, yung isa pong kasama niya, di ba, ano sabi? Aba, 22 billion? Nakaya mo yan? Ikaw lang ang nagnakaw niyan? Wala kang kasabwat? Wala kang kahati? Unbelievable! 22 billion? Nakaya mo yan? Wala kang kahati? Di po ba? Napakaraming buhaya sa panahon ngayon. Halos lahat ngayon ay mga buhaya ang mga lingkod bayan na sinasabing kapit-apitagan. Magmula sa baba hanggang LGUs, may korupsyon. Di po ba? Baka nga hanggang barangay tanod, kapitan, pataas, mayor, mga konsyel ng bayan. Di ba? Gobernador. Hindi po ba? Baka pati mga tinatawag na pati yung baka pati SK Di ba? Yung mga kabataan, SK, baka nga may corruption na rin yan Hindi kaya? Systematic magmula sa baba. Kasama yata mga barangay tanod. Hanggang sa itaas. Systematic. Laganap ang korupsyon. Bakit hindi mainggan yung mangurakot ang mga lingkod bayan ngayon na tinatawag nila? Itong mga lingkod bayan, magmula sa baba. Kung yung sa taas, bilyon-bilyon ang kinukurap at ninanakaw sa taong bayan. Yung sa baba pa hindi magnakaw, samantalang sa taas, grabe nakawan. Di po ba? Kaya nga po mga kabayan, kung magpapatuloy na sila lang po ang magre-resolba ng korupsyon sa ating bansa, na sila rin ang sangkot, may mapapanagot po ba? May maibabalik po bang pera? Maibabalik po ba ang pera na sinasabing si Saldico pa lang ay 22 billion ang dinideliver sa kanyang mansyon, sa kanyang penthouse? Kay Saldico pa lang yun. Paano pa yung dinideliver umano? Yung dinideliver umano sa bahay ni Tambaluslos na sinasabi ni Gutesa. Di ba? Ni Sergeant Gutesa. Kasama sa dinideliveran nila ang bahay ni Tamba. At paano rin yung dinideliveran nila sa Malacanang? Gaano po karaming bilyon naman yon? Kaya, dahil hindi naman po pwede, si Eddie lang ang magkaroon. Si Eddie ako. Paano naman si Patty? Si Patricia? Hindi magkakaroon siya? Hindi po ba? Unbelievable. Diba? Kailangan, sabi nga po ng commentator, kailangan magkakasabot tayo. Diba? Magkakasabot tayo lahat sa crime. Systematic Kaya nga po mga kabayan, lalong-lalo po, yung mga gumawa ng budget na yan, hindi man lang po nababanggit ng ICI. Lalong-lalo na sa small committee.
yung mga nasa BICAM. Kasama po kasi sa BICAM, sa Bicameral Conference Committee Report, ang mga senador. Di ba? Nandiyan po sila, dating Senador Grace po. Di po ba? Kasama sa BICAM yan. Pero yung sa small committee, sa Kongreso, wala pong nababanggit dyan ni isa. Isa lang po nababanggit pala nila. Diyan po sa small committee nila, sa Kongreso, sa House of Representatives. Sino lang po binabanggit nila sa small committee? Kahit po na investigasyon ng ICI. Si Saldico lang. Hindi po ba? Kaya nga alam na alam ng Vice President, ng Vice President, ang mga kalikaw, ng mga bituka, ng mga demonyong ito, real talk. Pero itong mga tao na ito, wala man lang po iniimbestigahan at binabanggit sa small committee. Ang ICI, sila po yun si Saldico lang. Nakapagtataka, di po ba mga kababayan? Walang binabanggit. Hindi po ba sila kasama sa pati? Pati sila nagkaroon? Di po ba? Bakit si Saldico lang? Walang binabanggit. Hindi man lang binabanggit si Stella Kimbo doon sa small committee na sila po ang sinasabing nagmaniobra sa pangunguna umano ng dating speaker ayon sa Vice President. Sila ang nagmaniobra niyan at pinirmahan yan ng may accountability sa Malacanang. Bakit si Saldico lang? Wala si Stella Kimbo. Wala si Manix Dalipe. At wala si Nonoy Libanan. Bakit ganon? At wala si Tamba. Tanging si Saldico lang sa small committee. At wala rin pong investigasyon ng ICI sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee Report. May mga senador dyan. At may mga congressman. Bakit kaya? Nakatutok lang po sila. Tinutukan lang po nila ng husto ang mga contractors, ang DPWH, mga district engineer, at yung iilan-ilan na mga USEC, katulad ni Bernardo. Pero wala naman po silang binabanggit sa dating sekretary ng DPWH na si Bonoan. Ligtas na rin ba si Bonoan? Katulad po ng Pangulo at katulad po ng dating speaker na si Tambaluslos. Ligtas na po sila sa korupsyon ng maanumalya na flood control. Mga kababayan, kaya nga po yung sinasabi po natin, real talk. Tanging ang Vice President lang po ang magkakaroon po ng tunay at seryosong investigasyon na wala pong poproteksyonan. Tanging ang Vice President lang, real talk, ang makakagawa ng tunay na investigasyon. Walang sisinuhin at walang poproteksyonan. Kahit Pangulo ka pa, kahit dating speaker ka pa, sagasaan na ang masagasaan. Dahil mismo ang Vice President, kilala niya kung sino ang mga mastermind ng malawakang korupsyon. 2022 pa lang, nakaw na sila. At plano na rin nilang nakawin ang 2026 national budget na maraming porsyentong pera ang kukunin nila dyan. Dahil pinagpaplanuhan nila ang 2028, lalong-lalo ang pagpapabagsak sa Vice President. Planado na daw po yan. Mismo. Nanggaling sa bibig ng ating Vice President. Planado nila. Di po ba? Kaya nga po ang pera natin, gamit na gamit po. Saka kailangan po nila magnakaw umano ng pera talaga. Bakit? Kailangan din nilang bayaran ng bayaran ang ICC umano. Hindi naman po kikilos ang ICC kung hindi mo babayaran ng mga demonyong yon umano. Sa tingin nyo, gagalaw yon? Tatanggapin nila si dating Pangulo? Kahit po labag sa kanilang Rome of Statutes? Kahit po labag sa Rome of Statutes ng ICC? Tinanggap nila ron na walang due process? Kung walang pera yan, mga hindot na yan, umano? Kaya nga sinasabi nga ng Vice President, nagawa nyo na sangkot ang gobyerno
sangkot ang gobyerno ng binagong Pilipinas sa mga kidnapping sa labas ng bansa at sa kidnapping na ginawa kay dating Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo mapakidnap si Saldico para mapabalik sa bansa? Di po ba? Kung si Tebes nagawa nila, pabalikin sa bansa. Si Alice Guo, nagawa nilang pabalikin sa bansa dahil sa issue ng Pogo. Bakit si Saldico? Buwan na, hindi nila magawang mapabalik. Bakit? Kailangan nilang isacrifice si Saldico para si Saldico lang ang idiin nila ng idiin umano sa maanumalyang korupsyon na pare-parehas po silang may gawa umano. Nakita nyo po? Hindi naman po tayo tanga, bobo, at lalong-lalong hindi tayo gago. Di po ba mga kabayan, mga katambay? Ginagawa lang po nila tayong tanga. Pero ang totoong tanga at bobo at gago, sila. Dahil pag nakaupo po at naging presidente ang vice president natin, malilintikan silang lahat mga kabayan. Itaga nila sa bato. Sigurado po yan. Dahil yung salita ng vice president, malaman po yun. Malaman, masustansya po yun. Yung sustansya na po yun, yung sustansya at malaman na sinasabi ng vice president ay pumapabor po yun sa mga Pilipino, sa ating mga taxpayer. Di po ba? Yung sinasalita ng vice president, hindi mo magawang mapauwi yan, yung sangkot na yan, sa napakalaking anomalya at magtuturo sa inyo dahil hindi naman niya magagawa mag-isa yan kung walang proteksyon ng pinakamataas sa kanya. Real talk. Hindi po ba? Hindi po ba? Hindi naman po pwedeng si Eddie lang. Hindi kasama si Patty. Hindi po ba? Kaya wag po tayong gaguhin. Kaya nga pati nga sila Ted Pailon saka yung kanyang kasamang anchor na babae, di ba? Hindi rin sila makapaniwala. Di ba? Sa laki ng pera. Inumpisahan nila ng 2022 at isasagad nila hanggang 2026 ang pera ng taong bayan. Kaya nga diyan ka magtatake. Bakit hanggang ngayon pati ang DOJ at ang NBI walang mga investigasyon at walang mga raid? Hindi nila nire-raid ang mga itinuturong mansyon o mga penthouse. Di ba? Pero pagka ginawa nila ngayon, wala na yan. Na-save na po nila yan. Nailipat na po nila yan. Wala ka nang makikitang maleta dyan. Baka makita mo na lang dyan, mga tambay, yung mga hunos, yung mga balat ng ahas, saka balat ng buhaya na lang, makikita mo dyan. Dyan sa mga penthouse na yan. Yung mga pinagbalatan ng mga ahas at ng mga buhaya. Hindi kaya at mga kaliskis ng malalaking isda, makikita mo ron, mga kabayan, at napakababaho na. Yun ang siguradong mabaho. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, kahit ano po ang gawin, kahit po ano ang gawin natin na gustong-gusto nating mapanagot ang mga demonyong ito na nagsabuatan sa pera ng bayan para nakawin nila, kahit po gustong-gusto na natin, kahit araw-araw po tayong magsasalita at tayo dismayado, ay hindi po tayo makakakuha ng tunay na katarungan sa kanila. Dahil ang korupsyon po ay nanggagaling sa buwatan umano. Ayon na po yan kay Congressman Tiangco at kay Ted Pailon at sa ating Vice President na talagang matindi po ang korupsyon. Magmula sa taas ay sa buwatan po yan hanggang sa baba, hanggang sa barangay tanod, hanggang sa SK, kay Kapitan, kay Mayor. Di ba? Sa mga konsyal niya. Di ba? Sa gobernador at sa mga bukal, congressman. Hindi po ba? Senador, hanggang Malacanang. Pati nga ang sinasabing executive secretary ay nagkakaroon din ng issue ng korupsyon. At lalong-lalo po ang men in uniform. Pati ang men in uniform, AFP, PNP, at itong PCG, yung ating presidential security yung sa ano po yung sa ano natin sa yung pandagat natin, di ba?
yung nagpoprotekta po sa atin, PCG po ba 'yon o PGC? PCG nga po mga tambay. Yung ating mga Navy diyan, mga tambay, sangkot din po sila sa korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga po nung bumalik po, yung nakabalik sila at bumalik ang binagoong Pilipinas. Grabe, no? Hindi natin kailanman hindi natin naranasan ang ganyang katalamak na korupsyon ng 6 na taon sa tatak Duterte, sa dating Pangulo. Ganyan po ba ang dinanas natin kay dating Pangulo? Magmula sa baba, magmula sa barangay tanod, hanggang sa itaas, puro korupsyon. Walang nagawa, walang proyekto. Credit grabber na nga lang para masabing may proyekto sila. Kine-credit na lang. Di ba? Credit grabber na lang para sabing may nagawa sila. Pero sa totoo, real talk, ang nagawa nila ay magparami ng bahay, magparami ng kondo, magparami ng penthouse para doon po dalhin ang pera ng taong bayan. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan. Lahat po na nangyari na korupsyon sa ating bansa, na systematic at investigasyon na ginagawa po ng gobyerno, malabo po sa sabaw ng pusit yan. Komento ni Kamanong. Magkakaroon lang po ng katarungan ang taong bayan, ang taxpayer sa Vice President. Mga kababayan, lahat po sila mananagot. Pero sa panahon nila, hanggang kay saldi ko lang yan, mga kababayan. At mahihirapan pa ipakulong dahil hindi na po uuwi ng Pilipinas. Wala pong iniwan yan yung nasangkot na si Andy Bautista sa Comelec. Hindi na po umuwi kasi nagkaroon na rin po ng maraming pasaporte sa labas ng bansa, sa ibang bansa. Hindi po ba? At sa dami ng ninakaw nila, lalo na si Saldico na sinasabi nila, maghihirap pa ba yan? Di po ba? Kung yung mga eroplano nga niya, helicopter, nailabas niya nga ng bansa. Di po ba? Dahil seryoso sa korupsyon ng pamahalaan. Ganyan po kaseryoso sa korupsyon ang namumuno ngayon. Sa sobrang seryoso, yung mga ninakaw na issue, nakakalabas ng bansa. Unbelievable. Iba talaga. Pagka ang namumuno sa ating bansa ay may issue ng coke at pulburon. Ano aasahan mo dyan? Mismong Vice President na nagsabi. Hindi marunong maging presidente yan. Pagka si dating Pangulong Duterte tinanong mo, lalong-lalo na, ang presidente ngayon ay weak, mahina, at may karga-karga pa raw pulburon at coke. Nagkatotoo naman po. Dahil ang nangyari sa ating bansa ay puro kahihiyan. Hindi po ba? Ito nga lang yung APEC, di ba? Ano po inuwi sa atin ng ating Pangulo noong umuwi? Ngayon, nasa Korea siya. Ano po ang binigay sa atin? Yung mga bansa, katulad ng Thailand, Malaysia, Cambodia, binigyan na po ng zero tariff ng Amerika. Samantalang tayo, nahandun din tayo sa APEC. Walang binigay ang Amerika. Nananatiling 19% ang taripa natin sa kanila. Unbelievable. Kaalyado pa tayo. Diba? Hinihimod pa nila ang puwet ng Amerika. Himod na himod pa nila. At grabe sila makasipsip. Hindi po ba? Pero yung mga bansang kapitbahay natin na hindi po sumisipsip ng husto sa Amerika at hindi nila kaalyado, nagiging zero ang taripa. Samantalang tayo, unbelievable. Ganyan po kahusay ang Pangulo ngayon. Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya marami pong sasagutin yung tao na yan. Si BBM, Real Talk, marami pong sasagutin yan pag hindi na po presidente yan. Ang unang sasagutin yan, korupsyon. Pangalawa, kidnapping. Di ba? At pangatlo,
yung ginawang bend the law at break the law. Hindi kaya? Hindi po ba? Unbelievable. Lalo-lalo na, sinasabi nga natin, malawak ang korupsyon, systematic. Di po ba? Maraming salamat po mga tambay. Pasensya na po, napahaba po ang ating komento ngayon. Dahil nga po, grabe po ang korupsyon na talagang pinagtatakpan nilang pilit. At kailangan po sa isang tao lang maituro ang sinasabing ang ulo ng korupsyon ay ma-stop na kay Saldico, mga kababayan. Thank you po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, thank you rin po sa inyo. At syempre po, maraming salamat din po mga tambay sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat. At thank you po sa biyaya po ninyo, Ma'am Nancy Lumampaw ng Canada. Maraming salamat po. Ingatan po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At ang panalangin po natin mga tambay, tuloy-tuloy lang po tayong manalangin para po sa ating bansa na matapos na po ang mga kademonyohan nila, ang kawalanghiyaan nila na ginagawa po sa ating bansa ay matapos na po sana sa lalong mabilis. Masama po natin sa ating mga dasal. At isama rin po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating ang pamilya Duterte, siyempre po, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at mailayo po sila sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga tambay, ang dasal po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po ay maproteksyonan at maingatan din po. Maraming salamat po mga tambay. Tiis-tiis lang po. At kailangan po natin magtiis mga tambay. Dahil sa totoo lang, hindi naman po bababa. Hindi po bababa sa kapangyarihan, lalo-lalo kung kargado ka pa umano ng pulburon at coke, mga kababayan. At gahaman po yan sa kapangyarihan, hindi po ba? Paalam, ingat-ingat po. Bye-bye.